Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Wala nang balikan. Yan ang sinabi ni VP Sara Duterte patungkol sa kanyang relasyon sa pamilya Marcos na itinuturo niyang nagpupunteriya sa kanya dahil sa politika. Naniniwala rin ang bise na nais ng kanyang mga kaaway sa politika na maparalisa ang kanyang galawan at pera. Dahilan kung bakit iniimbestigahan siya ngayon sa posibleng paglabag sa anti-terror law. Iginigiit ni Vice President Sara Duterte na pilit at wala umanong laman ang mga reklamong sinisilip ngayon ng National Bureau of Investigation na posibleng ihain laban sa kanya. This is clearly oppression and harassment. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Ito'y kasunod ng kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang pamilya. Para sa ikalawang Pangulo, ang pagsasangkot sa kanya sa posibleng paglabag sa anti-terror law ay paraan lang umano para siya ay gipitin. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-amlak at gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Kaya naman para kay VP Sara, wala na talagang balikan ang relasyon niya sa Pangulo. I really believe that we have reached the point of no return and it is clear parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Bukod sa panggigipit, mayroon din umanong mga pagbabanta kay VP Sara sa kanyang pamilya at sa mga staff ng OVP. Ang dahilan umano, ayon sa bise, Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. sa gitna nito, ang dati ng kritiko ng mga Duterte na si former Senator Antonio Trillanes naniniwalang panahon na upang ma-impeach si VP Sara. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi to normal. They can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President kung yan ba naman ang gusto nila. Sa ngayon, nagpadala na ng liham sa NBI ang bise na hindi siya makadadalo sa November 29 invitation ng ahensya para sumagot sa subpoena dahil sabay ito sa schedule ng hearing sa Kamara ukol sa OVP confidential funds.